maglalakbay sa tinagal na paghihintay. Oras na para sumakay, Suzuki at Hadamay. Suzuki, sinasabi ng marami, it's the best that I guarantee. Ang dinig pagkabaw, magmotor na tayo guarantee. Now and have fun, let's ride together. Umpisahan na ang paglalakbay. Tara, let's isuot muna ang helmet. Come on, let's start that epic Suzuki ride. Suzuki, oras na para magmotor tayo. Suzuki, oras na para magmotor. O, diba? Sinong may sabi na hindi pwede i-banking-banking to si Avenes? Dahil maliit yung gulong. Eh, kayang-kaya naman. O, smooth pa, tsaka relax dalhin. Another banking. O. Try natin i-check dito guys yung top speed ni Avenes na kasama ko si Ann. Tapos mayroon akong tatlong bag na dala, tapos puno pa yung compartment. So sa mga nanonood, wag tong gayahin guys, ano. So ginagawa ko lang to guys para malaman nyo yung capacity niya sa top speed. So birit na to guys. Ayan. So yung top speed niya po guys, kasama ko si Ann, nasa 99 lamang, no? So aside kay Ann, meron tayong tatlong dalang bag, dalawang backpack, tas isang tail bag, at puno din po yung ating compartment. Para sa akin hindi na masama guys, sa isang 125cc malakas pa rin, knowing na stock siya, no? So ayun, yun po yung top speed niya pag halimbawa may angkas at may mga dala. Kung napanood nyo yung aking top speed guys kay Avenes na ako lang mag-isa, tapos wala naman akong dala, eh umabot po tayo ng 106. So yun po. Pero since nga po na may OBR tayo at meron tayong mga dala, eh umabot lamang po siya ng 99. So para po sa akin, eh napakalakas pa rin po, knowing na stock po itong scooter na to. Ayan guys, nag-charge na yung phone natin kasi tumatakbo na tayo, no? Ayan. Kaya naman, ayan, gamit na gamit po talaga yung USB charging port pag halimbawa maglo-long ride kayo, no? The muscular sporty scooter. And then pansin ko lang din, no, sa high speed, si Avenes, hindi siya yung tinatangay. So nakatulong talaga yung kanyang pagka-muscular dahil yung function nun or purpose nun is for better aerodynamics. Kaya habang tinatop speed ko siya kanina at hina-high speed ko siya, hindi ako yung parang nililipad. At the same time, yung tawa ng hangin sa akin eh hindi ganun ka-stressful kasi meron siyang visor dito. Ayan. Sa ano naman, sa braking naman niya kanina, maganda naman yung kanyang combi brake, napaka-responsive. Tapos wala naman din akong problema sa kanyang suspension. Malambot naman yung suspension niya, kaya tinatanong ko kaninang OBR ko kung okay lang ba siya. Kasi doon banda sa may Agusan guys, hindi maganda yung daan. Ang daming mga butas-butas doon sa kalsada nila. So far, ang ganda ng function ng kanyang suspension doon. And hindi naman ako nahirapan, no? Ayan. So this one guys is yung ating long ride review, ano, dito kay Avenes 125 habang binabaybay natin yung daan papuntang Surigao Port. Sinasabi ko sa inyo lahat ng mga napapansin ko dito kay Avenes, kasi before is nag-ride lang ako nito, short ride lang. Ang pinakamalayo ko nang naabot nito or nadating, yung pinakamalayo na napuntahan ko gamit ito is Samal, which is medyo malapit-lapit lang. Unlike dito is Surigao na talaga, so malayo-layo na tong place na to. So far maganda naman siya, and yung kanyang average fuel consumption is umaabot siya ng
46.1. So matipid pa rin, no? Kasi nga long ride nga ito eh. So kung short ride ka lang, maabot siya ng up to 54 to 55. Pero since ito ay long ride at dire-diretso yung takbo namin, umabot siya ng 46. So para sa akin talagang goods na goods pa rin, no? Si Avenes guys sa bangkingan, hindi ka rin mamumroblema kasi napakakapit ng gulong niya, no? Ayan o. Kahit doon sa mga nag-aalangan dahil nga maliit yung gulong niya sa likod, which is 10 inches, eh sa cornering talagang may bubaga tong scooter na to. Makapit oh. See? Pati sa ano, paahon. Oh. Oh. Oh, di ba? Sabi kong napaka-fuel efficient nitong motor na to at I think na from Tagum City to dito sa Surigao nakapagpagasolina lang ako ng 4 times kasi napakalaki ng fuel tank capacity niya, which is 5.5 liters. Tapos yung kanyang average fuel consumption is tumatakbo siya sa akin guys ng 45.6 km per liter kasi nga long ride to. So napaka fuel efficient niya, at the same time napaka full compact niya din guys. Kasi meron kaming bag na dala which is tatlo, dalawa dito, isa doon sa kinicarry ni Ann which is yung laptop ko, at saka dito sa underseat storage. And ang isa pa guys, nagustuhan ko dito kay Avenes, low but no more dahil meron siyang charging port, which is gamit na gamit ko lalong lalo na kung malulobat ako kasi gumagamit kami ng Google Map. So nag-install lang ako dito ng phone holder, tapos habang tumatakbo tong scooter na to, nag-charge yung phone ko. So isa yan sa selling point ni Suzuki Avenes kung bakit kailangan nyo siyang bilhin. And isa pa guys, napakalaki din ng side mirror niya, so kitang kita mo yung kung sino yung nakasabayan mo or kung sino yung nasa likod mo. And isa pa guys, napaka-comfortable niyang sakyan kasi napaka-generous na seat cushion niya. So si Ann, tinanong ko, kamusta yung biyahe natin? Sumakit ba yung puwet mo? Sabi niya hindi naman kasi napaka-comfortable lang daw sakyan si Avenes. Overall, review ko dito, no, long ride review is napakaganda guys. Hindi lang si Avenes pwede pang araw-araw, pwede din siya pang long ride at pang negosyo. Kaya naman sa mga nagbabalak bumili ng scooter dyan, no, I highly recommend Suzuki Avenes 125 for you guys. Kasi ito yung motor na talagang papasok sa panlasa nyo. Anyway, sa mga nagtatanong, kamusta yung kanyang performance, yung kanyang air-cooled, no? Nag-overheat ba siya sa long ride? Well, sinasabi ko sa inyo guys, ito, no, na-experience namin ni Ann, never nag-overheat si Avenes na isang air-cooled na motor. Kaya asan ka pa? Dito ka na kay Suzuki Avenes 125. And thank you nga pala kay Sir Patrick Olano, sa pagpapahiram dito sa motor na to, at kay sa Suzuki Scooter Society, at syempre sa Suzuki Motorcycle Philippines. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Ayan, bye now.